Maligayang pagdating sa practice. Lahat ng balita mo dito ay nagiging dilaw na lubid. Iyan si Britney Zamora sa social media ilang taon na ang nakalipas. Ngayon, ang kilalang guro ay nagsisilbi ng mahabang sentensya sa kulungan bilang nahatulang sexual na mandaragit. Officer has a body cam on him as well. Kaya paano nga ba napunta ang dating sikat na guro mula sa paaralan papunta sa kulungan? Anong klase yung manyakis kang tao? Gusto ko malaman na yan din. Sa tulong ng parental monitoring app at isang nag-aalalang ama, nabunyag ang kaso. Ikwento ko ang buong nakakabahalang pangyayari. Sa episode na ito ng Crime Fix, ako si Anjanette Levy. Simulan na natin. Ang kaso ni Britney Zamora ay dadalhin tayo sa Goodyear, Arizona, isang lungsod malapit sa Phoenix, taong 2018. Maligayang pagdating sa ensayo. Dito lahat ng balita mo ay nagiging dilaw na tugs. Ooh! Una, kailangan natin matutunan kung paano matackle. Tara na! Si Zamora ay isang guro sa ika-6 na baitang sa Las Brisas Academy. Sikat siya, maganda, at may asawa. Ang 27 anyos ay tila mayroon na ng lahat. Isang perpektong buhay. Hi, Zamora! Isang iglaw. At si Bibi Zamora, gaya ng tawag sa kanya ng kanyang mga estudyante, ay mukhang patok sa kanila. Ngunit may isang bagay na lubang nakakabahala na nangyayari kay Britney Zamora na tila walang nakapansin hanggang sa huli na para sa isang estudyante. Ang magandang blondeng guro ay masyadong napapalapit sa kanya. At noong Marso, 2018, may natuklasan ang ama ng 13 anyos na batang lalaki sa cellphone ng kanyang anak na nagpagalit sa kanya. Isa itong direktang mensahe sa pagitan ng anak niya at ni Miss Zamora na nagsasabing, "Hey baby." Sumagat ang bata, "Hey love." Tumagon si Miss Zamora, WYD, na ibig sabihin ay, "What's you doing?" o "Anong ginagawa mo?" Sabi ng bata, "Iniisip kita, ang sexy mo kasi." Sumagot si Zamora, "Ah baby, sana nandito ka kasama ko." Dahil dito, hinarap ng ama ang anak niya, pati na rin si Britney Zamora. Heto ang matindi. I-record ng tatay ang buong pag-uusap bilang ebidensya. Anong klaseng manyakis kang tao? Gusto kong malaman na yan din. Isa kang halimaw, isa kang pedophile, isa kang manyakis sa bata. Naintindihan mo ba ako? Nakiusap, huwag mo nang tawagan ulit ang numerong ito. Sa susunod na maririnig mo ako, magkikita na tayo sa korte. At siguraduhin mong ipaalam mo sa asawa mo na gusto mong makipag-sex sa mga 13 anyos na lalaki. At tutugisin kita. Sige. Oo, sana maging maganda ang gabi mo ha, ang tanga mo. Pwede mo bang ipaliwalag sa akin? Pwede ba tayong magkita, alam mo yun, para pag-usapan to? May pwede ba tayong ayusin, alam mo yun, ng pribado? Oo, pwede nating gawin yan para mabigyan ka ng pagkakataon. Gawin mo yan sa ibang bata. Tama, yan ang gagawin natin. Hindi, Ginang Zamora, pakiusap. Huwag mo na akong tawagan ulit. Naintindihan mo ba ako? Siguraduhin mo sabihin mo sa asawa mo ang nangyayari. Nandito siya. Pwede ba siyang gumalaw? Pwede ka ba niyang makausap? Sige, ibigay mo ang telepono sa asawa mo. Masaya ako makipag-usap, pati sa hunghang ngayon. Amen. Huwag mo akong tawaging hey man. Halimaw ka. Kung ako ikaw, iiwanan ko siya. Pakinggan mo, pare. Hindi, makinig ka. Tanga, babasagin ko yung ulo mo. Gusto kong ilagay kamay ko sa droga. Ang tanga mo. Doon natapos ang video. Maririnig si Britney Zamora na pinapakalma ang ama. Umasang gagaan ang sitwasyon pero hindi siya natinag. Nagpunta siya sa Las Brisas Academy para makipagkita sa mga pulis at opisyal ng paaralan at ibinunyag kung paano niya nadiskubre ang mga mensahe at pang-aabuso. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako si Australia McFadden. Ako ang pulis na nakatalaga sa paaralan. Sinimula ng pagpupulong sa update sa trabaho ni Britney Zamora sa paaralan. Sige, alam kong may konti na kayong alam tungkol sa kalagayan natin ngayon. Kaya si Ginang Zamora ay inilagay sa administrative leave. Hindi siya papasok ngayon at mananatili sa leave habang iniimbestigahan. Hindi siya dapat magkaroon ng anumang pagkikipag-ugnayan sa sinumang empleyado ng distrito, mga estudyante o mga magulang. Wala siya pakikipag-ugnayan sa mga iyon. See? Ang tanong ko parang paano ba nagsimula ang lahat na ito? Paano natin nalaman? Tama. Oh, paano ito nabunyag?
May app ako sa phone ng anak kong lalaki. See? Binigyan namin siya ng bagong telepono at gusto niyang isara ang pinto niya tuwing gabi. Sinabihan namin siya na natutulog siya ng bukas ang pinto at nagpapakita ng mas interes sa mga babae. At nag-usap kami at sabi niya, "Oh, alam mo, nakikipag-usap ako sa mga babae pero kaibigan ko lang sila." Nung nakuha namin ang bagong telepono, nilagyan ko ito ng app na Sentry na nag-aalerto sa akin. Ginagamit ng mga magulang sa buong mundo ang Sentry PC na dinisenyo para bantayan, salain at kontrolin ang aktibidad ng mga bata sa computer at telepono. Kaya kahapon, nakatanggap ako ng alert. At sunod-sunod akong nakakatanggap ng mga alert dahil palaging ginagamit ang salitang baby. Kaya binabasa ko ang mga pag-uusap nila at nagawa ko na rin ito dati sa iba pa niyang usapan. Pero sa pagkakataong ito, nakita ko sa ibaba na nakalink ang Instagram profile ni Mrs. Zamora. Iyan ang pangalan niya. Familiar ako sa pangalan ng profile niya dahil nag-message na siya sa akin sa Instagram. Nagtuturo at nag-aalok ng tulong. Kaya naman nakilala ko siya at sinabi ko sa asawa ko, tapos tiningnan namin ito at ang nagpatunay pa ay ginamit ang unang pangalan niya sa usapan, na parang siya o yung kausap niya ang nagsulat. Nilagay pa nilang apelido. At pagkatapos, tuloy-tuloy lang ang pag-uusap nila at parang nakikipag-usap siya sa isang babae na parang girlfriend niya. Kaya ipinakita ko sa asawa ko yung pag-uusap nila at nung umuwi siya, kinausap namin ng anak namin at sinabi namin sa kanya, "Alam mo, kailangan mo maging tapat sa amin ngayon." Alam na namin ang sagot sa mga tanong namin, kaya kailangan mo lang magsabi ng totoo. Sige. Kaya ipinakita namin sa kanya ang usapan at sinabi niya, "Sino ang kausap mo rito?" At sinabi niya, "Ang guro ko." Sige. Kaya ang asawa ko, alam mo, diretsahan kami sa mga anak namin. At bukas kami at nagkakaroon kami ng mga pag-uusap habang lumalaki siya. At lahat ng iyon, inaasahan na iyon. Kaya sinabi lang ang asawa ko sa kanya, See? "May ginawa ka na bang kahit ano kasama ang guro mo? Nakipagtalik ka ba sa guro mo?" Pwede mong sabihin oo. Sinabi niyang oo, sige. Tinanong ng pulis na naka-assign sa paaralan ang mga magulang kung paano nag-react ang anak nilang lalaki nang harapin siya tungkol sa hindi naaangkop na relasyon niya sa guro. Natakot siya. Alam niyang may nangyayari bago pa namin siya tanungin. Dahil pag-uwi ko, kinuha ko ang telepono niya at pinatay ko ang kanyang computer. Kinuha ko lahat ng elektronikong gamit niya. At sinabi ko sa kanya, "Alam mo, paulit-ulit mong tinatanong sa akin kung ano ang nangyayari. Sinabi ko sa kanya, malalaman mo pag-uwi ni tatay. Anong nangyari pagdating ni tatay? Kaya nag-alala siya. Alam niya na may nangyayari. At pagkatapos namin kausapin siya, sinabi namin sa kanya, parang natahimik na lang siya at Nanginginig. Sinasabi niya, nilalamig siya. Balisa lang siya at natatakot na uwi ito sa panayam sa batang lalaki sa ika-6 na baitang. Alam ko na yun ay ang iyong unang pangalan. Tinawag ang forensic interviewer para sa maselang sitwasyon. Dapat komportable ang bata para maibahagi niya ang mga detalye kahit ito ay personal, nakakahiya o traumatiko. Ikaw ay nasa ika-6 na baitang. Kuwento mo naman sa akin ang ilang bagay na gusto mong gawin. O lagi akong naglalaro ng football. Simulat at mag drawing. Kaya gusto kong maglaro ng football. Alam mo, nahulog ko ang iyong drawing. Kaya ikwento mo sa akin ang huling pagkakataon na nagkaroon ka ng tsansang maglaro ng football. Nag-usap ang batang lalaki at tagapanayam ng ilang minuto bago nila napag-usapan kung paano nagsimula ang pang-aabuso. Narinig ko na may nangyari. Ikwento mo sa akin mula sa simula. Ikwento mo sa akin ang lahat. Kahit gaano kaliit ang detalye. Kahit sa tingin mo ay hindi mahalaga ang mga ito. Simula pa lang, parang nagsimula ang lahat. Simula pa lang kung paano nagsimula ang lahat. Nagte-text ako sa guro ko sa classcraft kasi nag-announce siya sa klase na wala siya sa paaralan. Sinabi niya na i-text namin siya para hindi siya mainim. Kaya sinabi niya i-text namin siya para hindi siya mabagot. Sinabi ko na ako si Zamora, tapos nag-key siya. Nagsimula kaming mag-text. Tinanong niya kung weird magpadala ng winky face. Sabi ko hindi naman.
Winky face lang yon. Haha. Tuloy-tuloy kami nagtitext at hindi ko na maalala lahat ng napag-usapan. Nasa kwarto ako noon at sabi niya, naboboard daw siya. Sabi ko, haha, ako rin. Tapos sabi niya, pumunta ka dito. Sabi ko, papunta na ako. Pero nilabas niya yung card na parang joke lang. Nag-usap kami tungkol sa school dance. Tinanong niya kung pupunta ako. Sabi ko, parang hindi, pero baka rin. Sabi niya, so TV. At tinawag niya sarili niyang bahay. Ako naman, parang binalewala ko lang. Tapos hindi ko na maalala kung ano ba yung pinag-usapan namin. Hindi ko na maalala kung ano pa yung napag-usapan namin. Hindi ko na maalala ang iba. Pero, madalas kami maglandian. Parang kapag recess, magkasama kami at kinakausap ko siya. Nagdadasal kami tuwing recess, pero sinabi ni Parkinson na bawal daw yon at hindi kami pwedeng mag-usap kahit saan tuwing recess. Sinabi nilang kailangan kong lumabas kasi may ibang batang nagkakaroon ng maling hinala dahil siya ang tinakausap ko at hindi sila. Kaya hindi ko na siya kinakausap tuwing recess. At pagkatapos, patuloy lang akong nagte-text. Tinetext ko siya. Ayon sa batang lalaki, nagsimula ang hindi angkop na relasyon sa landian. Pagkatapos, lalo pang pinaigting ang grooming si Britney Zamora nang sabihin niyang gusto niyang gumawa ng sexual na akto sa kanya. Kwento mo sa akin tungkol doon. Simulan mo sa umpisa. Ikwento mo hanggang dulo. Noong una niya yung ginawa, nasa bahay ako ng lolo-lola ko. Nag-text siya, tinanong kung anong ginagawa ko. Sabi ko, matutulog na ako. Tinanong niya kung mag-isa ako. Sabi ko, natutulog na sila, oo. Sabi niya, pupunta ako dyan. Sabi ko, LOL. Sabi niya, seryoso ako. Nasabi niya na to dati, pero noon plano ko makipagkita sa kuya ko sa labas ng bahay. At sabi niya, pupunta ako dyan para ipakita ko sa iyo kung gaano kita kamahal. Sabi ko, wag, nandito ang nakababata kong kapatid. At sabi niya, sige, tapos inilagay niya yung side piece. Sabi ko, kailangan ko na umalis. Tapos sabi niya, sige, mahal kita. Sabi ko rin, mahal din kita. Tinanong niya, nasaan bahay ng lolo't lola mo? Sabi ko, Tapos sabi niya, ipadala mo ang address. Kasi naninista asawa niya. Sumakay ako sa kotse at hinalikan niya ako. Tapos binigyan niya ako ng isang... Pagkaalis ko, tinanong pa ng tagapanayamang bata ng dagdag na detalye. Gagamitin ng mga investigador ang mga ito para patunayan ang kwento niya. Mga impormasyon na di dapat nalalaman ng estudyante tungkol sa guro. Anong klaseng sasakyan meron siya? Mazda. Sa tingin ko yun, sinabi niya. Hindi ako sigurado pero parang Mazda ang nabanggit niya. Anong kulay nito? Parang itim na may halong kulay ube. Kuwentuhan mo pa ako tungkol sa kotse. Meron nitong plaka ng guro. Ngunit yun lang ang nakita ko at luma na talaga ito. Hindi naman sobrang luma pero hindi lang talaga maganda ang kotse. Kaya lumabas ka papunta sa kotse. Anong pinakaunang nangyari? Sabi niya, hey baby. At pagkatapos, anong nangyari? Sabi ko, hey baby. Tapos hinalikan niya ako. Tapos nagsimula kaming maghalikan. Pero parang pagkatapos nun, umalis na lang ako. Nag-text ang asawa niya na uuwi na siya sa isang oras. So, nung una mong nakilala si Ginan Zamora, ikwento mo kung anong tingin mo sa kanya. Grabe, ang ganda niya. Masok pa siya sa bahay o paano ba nangyari yun? Hindi siya pwede man pumunta sa bahay niya. Sige, kung tama ang pagkakaintindi ko, lumabas ka papunta sa kotse. Kaya nung pangalawang beses na yon, nagsimula na siyang sabihin sa akin ang lahat. Kaya ikwento mo sa akin ang tungkol sa mga damit niya. Noong unang beses, suot niya ay sweatshirt at parang sobrang ikling shorts. Tapos, nung pangalawang beses, suot lang niya ay isang bestida. Ngayon, kung hindi pa sapat na nakakabahala ito, sinabi ng bata na may ilan sa mga pang-aabuso na nangyari rin sa isang silid-aralan sa Las Brisas Academy. May isa pang estudyante na naroon habang nangyayari ito. Kinuha namin ang mga bag niya pero hindi talaga namin pala gawin yun nun. Nagpaalam na ako pero
Bigla kaming naghalikan ulit. Sabi ko, lumabas ka muna. Siguraduhin mo lang darating. Baka andyan ang mga janitor. Tumawag si tatay. Sabi niya, andito na ako sa eskwelahan. Sabi ko, sige po. Tapos umalis na ako. Kaya nung nagsimula kayo maghalikan, May ginuguhit siya sa whiteboard. so andun siya habang naghahalikan kayo. Tama ba ang intindi ko? Sige, so pagkatapos nun, kaya ba oras na? O siya ba ang gumawa ng paraan? Hindi. Sabi niya, lalabas na ako. Sabi ko, oo, tol, lumabas ka. Ibinunyag ng biktima kay investigador ang mga masasalang detalye tungkol kay Britney Zamora. Malalaman lang niya ang mga detalye kung totoo ang kwento niya sa pang-aabuso ni Britney Zamora. Hindi lang pisikal ang abuso, sinundan pa siya pauwi gamit ang telepono. Sabi mo, nagpadala siya ng mga larawan sa akin. Ikwento mo lahat tungkol dito. Minsan ako humihingi, minsan hindi. Tapos sasabihin niya, larawan mo naman. At sasabihin ko, oh. Ano bang itsura ng mga larawan? Parang mga gamit lang ba niya? O minsan, may padala siya sa akin ng buong katawan niyan, litrato na parang wala siyang suot dito or parang ganon. Paano niya naipadala yon sa'yo? Parang ano ba? Ano ang social media platform na ginamit? Yun na eh. May na-screenshot ka ba sa mga yon? May pagkakataon ba na may ibang tao na nakakita ng isa sa mga larawan na iyon? Minsan, nagpadala siya ng picture na naka-underwear at tinatakpan ng sarili. Tapos nakita yun ng kaibigan ko. Sino? Anong kaibigan? Ano ang apelido niya? Paano mo siya nakilala? Matagal ko na siyang matalik na kaibigan, simula ay 3 baita. At ikaw ba? Alam mo ba kung kailan unang ipinadala ang mga larawan? No? Okay. So, upang maintindihan kung ano ang nararamdaman mo ngayon dahil sa lahat na ito. Sumasapik lang ang tiyan ko. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Nakakabahala ang testimonya ng bata at ang digital na ebidensyang iniwan niya, kaya't hinanap at inaresto ng mga detektiv ng pulisya ng Goodyear si Zamora. Dapat may larawan ka niya at ipaalam mo sa akin. Tara na. Tulad ng sinabi ko kanina, may body cam din ng opisyal na ito. Para mas maging kampante ka kahit na. Halika dito. Oo. Nag-double ka ba? Hindi ako nagdoble, parang ayaw niya ako. See? Britney, Ikot ko ang iyong pulsuhan dito, sige? Hindi, gusto lang namin siguraduhin na hindi ka nila maipit. Ilalak natin para hindi na sila sumara sa likod niya. Sige? Si Britney Zamora ay kinasuhan ng pakikipagtalik sa menor de edad, pagtangkang molestiyahin ang isang bata at pampublikong sexual na kahalayan. Alam mo ba yon? May dala ka bang kahit ano na makakasakit sa akin? Tutusok, tatarak, Britney. May dala ka bang bagay na makakasakit, tutusok, o tatarap sa akin? Pero bang delikado, walang armas. Sige. Oo, kaya mo ba? Magagawa mo. Personal mo itong pag-aari, kaya lahat ilalagay mo sa bag na ito. Alisin ko rin ang kwintas mo. Kaya dokumento natin ito. Pwede mo bang kunin ng katawan kung may naman yan din? Ano ka raw? Papayagan ka namin. Gagawin natin yan sa kulungan. Sige, hindi namin yan papayagan. Siya sa istasyon. At pagkatapos, ipapagawa rin namin sa'yo ang ganoon din sa nose ring mo. Hindi. Oo. I got it. Okay. Sige, humarap ka sa sasakyan. Sabi niya wala siyang wire. Wire? Sige, ang gagawin ko ay isang blade technique. Sa ilalim lang ako ng dibdib mo, okay? At nakadress ka. Bukod doon,
Wala ka namang ibang tinago sa bra mo? Okay. At ito ba'y panlabas lang? Oo, pwede mo itong tanggalin. Hindi, pwede mo lang panatilihing suot yan. Siguraduhin ko lang na wala akong nalilimutan. Pwedeng humarap ka at ibukang bibig mo. Itas mo ang dila mo. Sige. Tutulungan kita. Alam kung malaking hakbang ito. Limang talampakan lang ako. Alam ko. Nararamdaman ko ito. Thank you. Sige. Igala mo pa abante yung puwetan mo para makasandal ka at milagay yung mga braso mo dito. Tayo parang may butas ito. Medyo. At kaya mo rin. Si Britney Zamora, isang guro at asawa, ay patungo na sa kulungan. Isang babae nasa kustodya ang sakay. Sa Rota Ops, magsisimula na ika-6 na Kabril. Grabe. Gusto mo bang ibaba ng kaunti ang bintana? Isang nakakagulat na pagbagsak ni Grace, isang guro na pinagkakatiwalaang mag-alaga ng mga bata, isang taong inaasahang magbibigay ng ligtas na kapaligiran para sa kanila, na yon ay inaakusahan ng paglabag sa tiwala ng paaralan at ng mga magulang. Dumating ang mga pulis at si Zamora sa istasyon. At pupunta tayo doon sa pader na yon. Dito ba? Ito. Hindi pa alam ni Zamora ang mga kaso laban sa kanya, pero dahil inilagay siya ng Las Brisas Academy sa administrative leave at kinumpronta siya ng ama ng biktima sa telepono, madali nang pagdugtong-dugtungin ang impormasyon. Kailangan nang marinig ng pulisya ang panig niya. Sinabi ba nila sa iyo kung bakit ka nandito? Hindi nila sinabi sa iyo kung bakit tayo naaresto? Hindi, sige. May kinalaman ito sa relasyon na yon. Okay. Sige. Kanina, sinabi ko sa iyo na lalapit ako at kakausapin ka. Bibigyan kita ng pagkakataon na sabihin kung ano ang nangyayari. Sige, malinaw na nagtatrabaho ka habang nandito ka. Gaano ka nakatagal o saan ka nagtatrabaho ngayon, Britney? Las Brisas Academia. At gaano ka nakatagal doon? Mula pa noong Hulyo. Anong taon mo ba? Sa totoo lang, Yun ang taon na pumasok ka sa eskwela na yun. At saan ka bago nun? Little Town Elementary School. At gaano ka katagal doon? Mula Hulyo 2013 hanggang Mayo 2017. At ano yung posisyon na yan? Sa ika-6 na ito. Sinabi mo na ito ang unang beses na napasok ka sa gulo. O 27 ka na malayo na narating mo. Hindi kita husga, lahat naman nagkakamali. May mga pagkakamali na gagawa sa buhay at nangyayari talaga yon. At kung paano ka bumangon mula doon, yun ang nagpapakilala kung sino ka bilang tao. Kaya hindi ko itatanggi na alam mo na isa yun sa mga bagay na hindi dapat nangyari at sigurado akong ikaw rin na hindi dapat nangyari yon. Pero hindi kita tatawagin halimaw o kung ano paman at hindi ko sasabihin na may ginawa kang sobrang, alam mo yon, kabaliwan na isa kang masamang tao. Kaya alam mo, gusto kong ipaliwanag mo kung paano ito nangyari. Pwede ba akong maghintay ng abogado? Pwede naman. Yun ba ang gusto mo? Hindi ko alam kung nasabi ko ng tama. Ayos lang yan. Oo. Uuwi na ba tayo ngayon? Hindi. So, makukulong ba ako? Kailangan ba talagang ipaalam sa publiko ang ganito? Hindi naman kailangan gawing publiko pero matagal ka na rin sa larangan ng edukasyon kaya alam mo na kapag may nangyari sa isang paaralan, alam mo na kailangan talaga mabilabas yung mga liham at nagtatanong ang mga tao. Mukhang wala sa mood si Britney Zamora na pag-usapan ang kahit alin dito. Hindi na ako magtatanong dahil gusto mo ng abogado. May tanong ka pa ba sa akin? Ano ang mga susunod na hakbang? Ang susunod na hakbang ay talaga makukulong ka ngayon, bebe.
Magsusumite ako ng papeles. Gagawin ko. Lalapain nila ako doon. Kung may problema ko sa isang tao, pwede mo namang sabihin yun sa iba. Okay? Kapag may problema, pwede kang ihiwalay nila. Kaya katagal ako kulungan. Karaniwan, ang nangyayari ay pupunta ka doon at haharap ka sa hukom para sa paunang pagdinig sa loob ng 12 oras. At ang hukom na iyon ang mapapasya kung ano ang gusto nilang gawin. Sila ang mapapasya kung palalayahin ka ba nila kapalit ng isang tiyak na halaga ng piyansa. Ginagawa nila ang desisyon yun based sa kung paano. Ako ang pinakamahusay na asawa sa buong mundo. See? Ano yun? Pasensya na. Ayos lang yun. Si Brittany Zamora, isang magandang guro na may pinakamahusay na asawa sa buong mundo, ay nakakulong ngayon sa Maricopa County Jail at naging pambansang balita ang kanyang kwento. Paano naisugal ng isang tao na tila kumpleto na ang buhay para lang sa isang 13 anyos na lalaki? Hanggang ngayon, hindi pa rin maintindihan kung bakit dumarami ang mga babaeng gurong na ngakong mag-aruga at magprotekta sa mga bata. Pero sila mismo ang nananamantala sa sarili nilang mga estudyante. Noong 2019, umamin si Brittany Zamora sa 3 kasong felony, kabilang ang public sexual indecency. Siya ay hinatulan ng 20 taon sa kulungan. Naka-schedule siyang makalaya sa Marso, 2038. Diborsyado na sina Zamora at ang kanyang asawa. Dito nagtatapos ang episode ng Crime Fix. Ako si Anjanette Levy. Salamat sa pagsama. Tandaan, palagi ninyo kaming mapapanood sa YouTube at mapapanood at mapapakinggan sa Spotify. Magkita-kita tayo ulit dito sa susunod.